'No, galit na galit si Maharlika dahil yung isa sa mga girlfriend ni ano, ni Diggs, eh, allegedly meron daw pictures na in a compromising position si Diggs. Hindi naman malalaman ng taong bayan yun kung hindi mo sinabi. That would have been just news amongst yourselves, Maharlika. Paano ba namin nalaman? Dahil nilagay mo sa live stream mo, 'di ba? Malalaman ba natin si Tiger Eyes kung hindi niya sinabi? Siya lang naman, siya lang naman ang nagsabi nun. It's none of our business kung meron kayong mga picture-picture diyan. Eh, ba't mo sinabi? At bakit ka galit na galit, Maharlika? Wala namang hindi naman hindi ka naman isa sa mga girlfriend. Sabi nga ni Nolo, galit ka yata kasi hindi ka naman pinapansin. Nakikinig lang ako kay Nolo nun nung yung parang merong ano si Nolo, eh, merong isang live stream si Nolo na dini-discuss niya puro mga puro mga bad words kasi hindi ko na inggit si Hanilet kay Just Egan, inutusan niya si Marlica. Pero si Marlica, wag ka ng mag-pretend na dahil galit galit daw siya kasi galit daw si Marlica dahil binabastos daw si FPRRD. Eh, ikaw yung nag-reveal, eh. We would not have known about that stupid picture or those stupid pictures if you had not shared it on your live stream. Alam ba natin yun kung hindi mo sinabi? Loko 'tong Maharlikang 'to, kaya sinabi ko iyakin. And by the way, diniscuss din ni Mommy Peng yan na, you know, yun ang ano ko kasi pinagmamalaki pa ni Sarah na, "Ay, ang smart ng tatay ko, hindi siya nagpakasal uli after my mom." So, this is, when they're talking about, "Ay, si Sarah," sabi nga ni Mikoy, "This is the perfect woman. Is this the kind of person you want to lead the Philippines in 2028? Somebody with morals like that." Pinagmamalaki niya na hindi nagpakasal uli yung tatay niya. Yun ang gusto niyo na maging ehemplo ng kabataan na hindi siya naniniwala sa sanctity of marriage, na okey lang magkaroon ka ng napakaraming girlfriend. Okay, let's say nagkaroon siya ng common law wife, which is si Hanilet. Kaya nga 'di ba, ito si Hanilet at si Kitty ay galit na galit kasi considered common law wife si Hanilet. Even though dito sa Amerika at sa Pilipinas iba yung kaya nga tanong ng tanong si Tiger Eye, sabi niya, "Sis, wala bang common law wife dun sa Pilipinas?" Meron, pero tawag lang nila yun Tiger Eyes. Iba yung protection dito sa Amerika, iba naman yung iba yung sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, when Duterte dies, si Hanilet hindi entitled sa mana automatically. Kung walang last will and testament na nakalagay si Hanilet dun, hindi automatic mapupunta sa kanya ang mga ari-arian ni Diggs unless yung talagang nakalagay siya sa last will and testament. Ngayon, si Kitty, meron na daw, sabi ni Mami Peng nga, na meron na daw nakalagay sa last reading na yata sabi niya na makaka-receive ng ano yun, magiging full na ang matatanggap. Pero right now, 50% pa lang kasi illegitimate, hindi kasi hindi kasal yung kabit pa rin sabi niya. Harsh mo naman, tawagin mo na lang common law, JNK ko talaga. Magagalit si Kitty ng ganyan. Very sensitive yata si Kitty. Pero alam nyo, in fairness to Kitty dun mo talaga makikita, di ba JNK, pinag-usapan natin sa GC, kahit ganyan si Kitty, she's very materialistic, she's very, she's very, yung parang napakaano niya, worldly, si Kitty is very worldly. Nakikita niyo talaga, siya yung nagmamahal sa tatay niya. Yung tatlo, si Basti, si Sarah, tsaka si Pulong, hindi niyo nakikita talaga. Si Kitty yung talagang close, yung talagang makikita niyo yung affection niya sa tatay niya. Pero, in the end, siya pa yung hindi makakatanggap ng full mana dun sa billions of drug and pogo money. Anyway, si Mikoy Romero, gusto niya English pero mali-mali naman yung grammar.
Nakakatawa tuwing. Kaya sabi na lang ni Sir Nixon, "Don't ask." Ay, Ma'am Rebecca G. Uy, Ma'am Rebecca G, di mo ako kinontak, meron ka pang 1,000. Si Sis Marie Chris pa na bigyan ko ng premyo. Totoo yan, Go Philippines. Si Kitty talagang mahal niya yung tatay niya. Anyway, ngayon, yung ang ano ko diyan, yung kay Sarah, yung pinagmamalaki niya na, ay, ang tatay ko napaka-smart, puro girlfriend lang, wala siyang pinakasalan. Proud ka pa nun na yung tatay mo kahit may kinakasama na siya, nanlalandi pa ng iba. Is that something to be proud of? And this woman, babae siya ha, pinagmamalaki niya yun. That is somebody you want to lead the country. So, kayong mga Pilipino, ganun ang gusto niyong maging leader, na hindi yung loyalty, no? Yung loyalty ng isang tao is something that she does not value because it translates kung siya mismo in a family setting, in a relationship setting, hindi niya binavalue yung loyalty. Ano pa kaya ang loyalty sa bayan? Hindi, naiintindihan niyo ba yun na doon lang sa one-on-one, di ba page? We support pages sa YouTube Ay, nandito ba si Tokis? Tokis, brother. Nag-umpisa ako ng alas 7 kasi palagi ako nalilit sa trabaho. Thank you, brother. Oh. Hindi ba? Kung sinasabi ni Sarah, ay, ang smart ng papa ko, hindi nag-asawa uli. Dahil galit na galit si Sarah kay Hanilet. Tuwang-tuwa siya na nakipag-girlfriend ng ibang babae. But think about it. Kung si Sarah, natutuwa siya na tatay niya hindi marunong mag-value ng loyalty sa isang babae, isipin nyo, ibig sabihin nun, si Sarah she does not have loyalty as one of her, wala sa karakter niya yan. Ibig sabihin, hindi siya loyal sa bansa din. Ibig sabihin, pwedeng ibenta ang bansa sa China, which they already have done. Pinenta nga ni Digong ang Pilipinas sa China. Okay lang sa inyo yun? Yun ang gusto nyong maging presidente ng Pilipinas. Okay lang. Oh, diba? That's what hindi ito usapan ng mga kabit. We don't give a shit about who Digong sleeps with, who he slept with, how many kids he's had. That has nothing to do with us. But what I'm trying to tell you is this has implications for how Sarah is going to run the nation and how Digong ran the nation. How you conduct yourself in your personal life will always translate to how you run the nation. Diba? Hindi pwedeng ganun na, this is my personal life and I'm going to compartmentalize. Heck no. No. That's always going to translate to how you're going to run the country and how you yourself as a person are going to run the country. How you run yourself, how you run your family is going to translate into how you are going to run the country. Tingnan mo si PBBM. Iisang asawa, he was able to raise his kids well, kaya ganyan ang pagkakaano niya sa bansa. Napakagaling ang he's running the country well, talagang may moral values, diba? Elizabeth Hanilet, Jazz at Curly, tikas ni Digong kahit siya'y mapanghi. Pantay lang daw ang apat na babae kasi lahat girlfriend ang category. Laruan lamang na pansamantala, ganyan kaliit ang inyong halaga. Pangarap nyo ba yan nung kayo'y bata? Maging kabit ng manyak na matanda. Galing naman ang kamandag ni Digong, tanda na dami pang chicks patong-patong. Sabi ni Pusit Smart daw tatay niya, hindi na siya uli nagpakadena. Laruan lamang na pansamantala,
matanda. Ayan na ba kalala ang bansa? Sa immoralidad walang kawala. Duterte legacy kung tawagin, ngayon ito'y dapat nang basagin. Laruan lamang na pansamantala, ganyan kalit ang inyong halaga. Pangarap nyo ba yan nung kayo'y bata? Maging kabit ng manyak na matanda.